Eh, hindi ka naman kasali doon, ba't ka react ng react? Kung kayo ay hindi sang-ayon sa nagaganap sa ating bansa at bilang paglalahad ng inyong damdamin, eh ayaw nyo munang magpadala o magkaroon ng remittance, karapatan po nyo yun. Pumoposisyon, naninindigan yung ating mga OFW, meron po hindi sumasang-ayon. Wala po tayong magagawa sa hindi sumasang-ayon. Rinerespeto at rerespetuhin natin ang kontra-opinyon. Ganon din po yung merong kontra-opinyon o hindi sumasang-ayon. Respetuhin ninyo yung paninindigan ng mga nais lumahok sa tinatawag na zero remittance or remittance boycott ng OFW. Alam mo ninyo, karapatan ng ating mga overseas Filipino workers, karapatan po ng ating Filipino migrants, magpadala o hindi magpadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak. At wala po tayong pakialam doon. Sila ay pribadong empleyado sa ibang bansa. Ang kanilang pera ay pribadong pera. Pera nila yun. Kung paano nila gusto gastusin, wala po tayong pare-parehong pakialam doon. Kaya yung mga nagsasabi na magugutom ang pamilya, bakit po ba mas marunong ka pa doon sa may pamilya na ayaw niyang magpadala? Hindi naman po perpetual or forever yun. Ito ay paninindigan ng mga overseas Filipino workers. Ito ay paninindigan ng Filipino migrants. Ito po ang kanilang paniniwala bilang susog sa panawagang Bring Back Tatay Digong Home. Yan ang kanilang pamamaraan ng pagsasalita, pagsasalahad, pagpupuna at malayang pagtitipon at malayang pagprotesta sa hindi nila pagsang-ayon sa polisiya ng gobyerno. Ito nga po yung pagbibigay kay Pangulong Duterte sa banyagang kamay, sa banyagang korte, sa banyagang tagausig at banyagang mahistrado. Kaya respetuhin natin yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga Filipino migrants na nanawagan, na nanindigan ng remittance boycott. Hindi ko po alam kung hindi ko matiyak kung ilang araw o ilang linggo nilang gagawin ito. Magkaganoon pa man, ulitin ko, may mga nagme-message po. Si Lorraine Argante, number 56 from Saudi Arabia. Marami pong salamat sa iyo, Lorraine. Yung si Rafael Madalaga Botal, number 56 din, watching from KSA. Maraming salamat. Kay Tain Lu, I hope Attorney Rodriguez will make it to the Senate. Maraming salamat sa iyong magandang wishes for me. Alam ho ninyo, sinisikap ko na gawin yung aking parte bilang senador ninyo, bilang kandidato. Pinagsisinop ko po yung kampanya at yung ibang bagay po na beyond human, ibinibigay ko na po sa kamay ng dakilang may kapal kung ano ang kanyang higit na magiging pasya at desisyon. Kay JM Ubarco, number 56, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Kay Leonor Carlos, number 56, watching from Israel. Ito na, bumubuhos yung ating mga kasama na overseas Filipino workers at Filipino migrants. Si Kisi J, number 56, watching from Hong Kong. At meron pa si Logilin. Tama ba? Number 56, watching from Israel. Si Arnel Canlas, number 56, watching from Perth, Australia. Si Rowie Cruz, number 56, watching from Dubai. Kay Buhay OFW, mahirap pero kakayanin. Tama po yun. Huwag kayong susuko. Number 56, watching from Hong Kong. Kay JJHMPM, number 56, watching from Doha, Qatar. Maraming salamat sa ating mga gising na gising, mulat na mulat at nag-aalab na damdamin ng ating mga kapwa kababayang Pilipino, mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Rating ko, ang ating titulo ay Remittance Boycott ng Overseas Filipino Workers.
Ang kanila pong period daw ho ng boycott or no remittance ay mula March 28, kaarawan ni Tatay Digong, ni Pangulong Rodrigo Duterte, hanggang April 4. Hinahanap ko po yung kaninang nakikialam at masyadong marunong na pinakikialaman yung posisyon at paninindigan ng mga overseas Filipino workers. Bakit daw po hindi sila magkakaroon ng remittance? Kawawa naman yung kanilang pamilya. Unang-una, kaya po sila ng ibang bayan upang kumita ng marangal at magkaroon ng malinis na pagkakakitaan para nang sa ganon yung kanilang perang gagamitin upang ipakain at ipangpabuhay sa kanilang pamilya ay galing sa marangal. Kung ayaw nila mag-remit ng 1 araw, 5 araw, 1 linggo, wala pong pakialam ang kahit na sino. Ulitin ko, karapatan ng ating overseas Filipino workers, karapatan ng Filipino migrants mag-remit o hindi mag-remit. Karapatan po nilang mag-remit kung kinakailan nila gusto at wala pong sino man ang maaaring magdikta sa kanila kung kailan dapat mag-remit, kung kinakailangan dapat maghulog, kung kinakailangan magpadala sa kanilang mga kamag-anak. Bakit? Pera po ng ating mga kababayang Pilipino yan. Yung ating mga Filipino migrants at overseas Filipino workers. Pribadong pera po iyan at yan po ay pinaghirapan nila, dugot pawis, nagpakalayo-layo sa Pilipinas, nagpakalayo-layo sa kanilang mga mahal sa buhay, kaya walang sino mang pwedeng magdikta na sila ay hindi dapat magpatuloy sa kanilang paninindigan na ilang araw na remittance boycott o no remittance day. Meron tayong early bird, anong pangalan nito? Pakitulong nga, dating Pogi, mas Pogi ngayon. Dating Pogi, ikaw na. Dating Pogi, pakibukas na yung mikropono. Dating Pogi. Dating Pogi. Nandiyan si Dating Pogi eh. Si Dating Pogi, mahina na pandinig ngayon. Dating Pogi. Hello? Ayun, Dating Pogi. Magandang hapon. Taga saan si Dating Pogi? Taga Cebu po ako. Taga Cebu. Ano ba yung nasa ano mo? Oh, paano po straight 12? 10 lang kami. O anong mensahe mo, Dating Pogi? Ayun, nakikipaglaban pa rin tayo. Oo, lahat tayo namimiss natin si Tatay Digong. Nakita natin lahat na kung paano siya pinagkaitan ng kanyang karapatan, paano siya pinagkaitan ng due process. Maya-maya tatalakayin din natin yan, Dating Pogi. Ano ang mensahe mo para mapagbigyan natin yung iba nakapila? Naiuwi na sa Pilipinas. Isama mo sa iyong panalangin, Dating Pogi, ang kalusugan, kaligtasan at agarang pagpapauwi ni Pangulong Duterte dito sa atin sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyong maagang pagsama. Mabuhay ka, Dating Pogi. Next natin, sino? Thank you. Sino si? Gmar. Hi, Gmar. Gmar, Dating Pogi, paki-mute na yung mikropono mo para mapagbigyan natin yung iba. Gmar, ikaw na. Gmar, pakibuksas yung camera at saka yung mikropono. Salamat po, Atty. Hi, Gmar, mabuhay ka. Taga saan si Gmar? Taga Davao City po, Atty. Taga Davao City. Anong mensahe ni Gmar dito sa ating pinag-uusapang remittance boycott ng OFW? Sa akin lang po, Atty. Yung mga OFW natin nasa dyan, tumatanong lang ng utang na loob sa ginawa ng ating dating Pangulong Digong, Atty. Kasi
Kung hindi si Pangulong Digong Attorney, hindi abot ng 10 years validity ang mga passport ng mga OFW natin, Attorney. Kaya nga, tumatanaw sila ng utang na loob kay Tatay Digong Attorney. Kaya nga, napapasalamat ako, nakiisang sila sa lahat ng ginawa ni Tatay Digong. Kaya nga, sa lahat ng mga OFW natin, napapasalamat ako sa pagsuporta nyo kay Tatay Digong. Kahit hindi na siya presidente, at least nandyan pa rin kayo lahat ng mga OFW. Maraming salamat, Jimar. Sa inyo lahat. Maraming salamat sa napakaganda mong mensahe at pagpapaalala na si Pangulong Duterte ang gumawa ng 10 years validity ng passport nating mga Pilipino. Mabuhay ka, Jimar. Ang next natin, si Banat. Thank you. Sino ito, Banat? Marino. Banat Marino. Banat Marino, pakibukas yung camera at mikropono. Banat Marino. Ayun. Yes, sir. Good morning or good sa atin dyan. Hapon pa lamang, 4:50. 4:50 in the afternoon. Nasaan si Banat Marino? Sir, Saan yan? Saan ka? Nasaan ka ngayong lugar? nasa Nordic Way. Oh, ingat ka dyan at maraming salamat sa iyong pagsama, Banat Marino. Ano ang iyong mensahe para kay Tatay Digong at nalalapit na ang kanyang 80th birthday? Sa maraming sa amin na ayos yung appreciate niya. So, sa dati din mo. Mga program just practice. Sa lahat ng mga OFW, mga sa mga Ilonggo natin, PDP laban straight tayo. Iparamdam po natin sa kanila na tayo po ay buong suporta para kay Tatay Digong para sa napili niya po 10 kandidato. Number 1 po natin si Atty. Vic Rodriguez. Kapis po, kapis. Yun po. Thank you. Maraming salamat. Please. Maraming salamat, Banat Marino, sa iyong aktibong pangangampanya at pag-endorso. At sama mo, paulit-ulitin ko to. Sa lahat ng aking nakakausap, isama po ninyo sa inyong panalangin ang kalusugan, kaligtasan at agarang pagpapauwi kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Banat Marino. Thank you. Si Bambi? Bambi Shark? Shark, Bambi Shark. Hi, Bambi Sharp. Good morning sa'yo. Good afternoon dito. Nasaan ka? Nasa UK po kami. Isa po ako sa member ng PDP laban dito sa UK. Sinusulong po namin ng Mount Straight. Volunteer po ako na PDP laban para access all Philippines shelter to register to pre-enroll or online voting. Okay. To all registered voters po. Hinahangin po namin yung mga tao na nakaregistered po din para assess namin para station kami inilunsad para po sa mga hindi marunong mag-online voting. Kasi ang mga reason nila kasi although they have yung mga letter na sinisend, kadalasan kasi yung ginagamit nilang address which is already hindi na sila nakatira doon, although nag-ipat na. Kaya ina-assist namin yung online voting at hinahanap namin lahat ng botante namin para para alam namin kung ilang botante ang nakakuha para wala bang mayaan pa. Kung sinabi ako, kailangan kita sa'yo. Tapos sa listahan kami na ito yung mga botante namin tapos ito lang ang lumabas. Kasi mayroon kaming may papakita na kung okay pa yung online voting o hindi. Ganun po ba? Pero contestant po tayo, PDP laban. Mga taga-Europa, kita-kits po sa birthday ni Tatay Digong uli. Nandun po kami last week. Kasi sabi ng Manila Bulletin is 2,000 people only. But we have list
we have a list of with 5,000, more than 5,000 people was there. Oh, wag ko kayong Bambi Sharp. From UK, Maraming salamat sa iyong salamat Bambi Sharp sa iyong effort, sa iyong ginagawa na pagtulong sa buong partido ng PDP sa 10 kandidato na inendorso ni Pangulong Duterte at ni Vice President Inday Sara Duterte. Maraming salamat at huwag ka rin magpapapekto dun sa mga fake news na minimenos yung bilang ng Pilipino na naglumalabas at nagpapakita ng pagkakaisa at sa panawagang iuwi na agad-agad si Tatay Digong. Maraming salamat, Bambi, at patuloy lang yung ating pagsisikap at pagdadasal sa kalusugan, kaligtasan at agarang pagpapauwi kay Pangulong Duterte, kay Tatay Digong. Maraming salamat, Bambi, and see you very soon. Thank you. see you po. Hindi ko lang si Ma'am Alas. Yung presidente po namin ng UFJ-UK. Oh, kamusta mo na lang ako? Kamusta mo na lang ako? Thank you, thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Maraming salamat, Bambi. Sinong next? Thank you. Sino next? Si Althea. Hi, Althea. Yung rule lang po natin i-off lang yung microphone hanggang di pa rin i-recognize. Kundi, i-out ko po kayo sa screen. Pag hindi rin i-recognize, paki-mute yung mikropono, please. Para po meron tayong respeto sa ating kapwa dito, sa ating pahina. Si Althea. Althea, please. Hi, Althea. Good morning. Nasaan si Althea? Yes. So, sa lahat ng mga tao, salamat sa suporta sa ating ex-president. At advance happy birthday sa ating ex-president. Mga OFW, gamit mo lang tayo, tutulong tayo, at saka salita. Iboto natin Tagalog o Davao, suporta kay Tatay Digong. Thank you, Althea. Mabuhay ka at mag-iingat ka. Thank you. Maraming salamat. Ang kasunod ay si sino? Eagle Fighter, you're next. Eagle Fighter. Alam po, attorney. Si Eagle Fighter. Hi, Eagle Fighter. Attorney, thank po. Eagle Fighter, ikaw na ba yan? Pakibukas yung camera at microphone, please. Yes, Eagle Fighter, ikaw na. Eagle Fighter. Hindi yata ready si Eagle Fighter. Sinong next? Thank you, Bambi Sharp. Thank you. Yung iba naman, thank you. Si Eagle, nawala na si Eagle. Si Kenneth. Hi, Kenneth. Kenneth, ikaw na, Kenneth. Kenneth, naka-mute ka. Hello. Magandang hapon, nasaan ka? Taga-Capiz po. Taga-Capiz. Kamusta? Anong yung mensahe para kay Tatay Digong sa kanyang nalalapit na kaarawan? Siguro, sana makabalik na siya. Makabalik niya sa pag-niya. Madami ng adik dito sa Capiz at saka ayos ulit ang sistema ng mga pulisya. Kasi ang mga pulis ngayon, mga bastos, walang benta. Unlike noon sa panahon ni Duterte, naayos talaga yung mga pulis, takot sa presidente. At saka yung kahit anong kadaming ayuda yung binibigay ng mga administration ngayon, halos konti pa rin ang nakakaabil kasi pinipili lang.
Yan lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Kenneth. Mabuhay ka at mag-iingat ka. Sana sa bibilapan at sa isa pong karangalan sa akin na makausap ko po kayo, Attorney B. Maraming salamat. Kanya, Attorney sa ano, Very soon, very soon. sa Very soon, dyan sa Capiz, tayo yung papasyal at mga kampanya. Pakiabangan nyo lang kami, Kenneth, ha? Sige, I hope to see you. I hope to see you. Maraming salamat, Kenneth, at sa iyong kasama. So, ang ating thank you. Ang ating pong pinag-uusapan dito, yung ating pong nasa title, pakimute na lang pakimute. Ang ating title ay yung remittance boycott ng OFW o yung Overseas Filipino Workers at Filipino Migrants. Alam mo ninyo, ito ay naging reaksyon ng maraming Filipino migrants at overseas Filipino workers dahil nga doon sa hindi pagbibigay ng due process, pinagkait yung due process, yung kanyang karapatan kay Pangulong Duterte. Nakita naman natin kung paano siya ibinigay na tila parang alay o handog sa mga naglalaway na banyaga. At yun nga ho, ay kapansin-pansin na papag-usapan din dito sa Pilipinas yung ating pong soberanya tila inapakan o tinapakang sadya ng isang institusyon. Hindi man po bansa ito ito ay isang institusyon lamang, yung ICC, yung International Criminal Court. Alam po ninyo, pagdating sa usaping sovereignty o soberanya, hindi lamang po teritoryo ang pinag-uusapan pagdating sa usaping soberanya. Pati po yung kanyang mga citizens, yung kanyang pinamumunuan, yung kanyang pinaglilingkuran. At pag sinasabing soberanya, hindi lamang po internal sovereignty, but includes external sovereignty. Yung external sovereignty, ibig lang pong sabihin yan, ay meron po tayong karapatang pamunuan. Hindi lamang ang ating teritoryo, kundi pangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan. In this case that we're discussing now, ang karapatan ng bawat Pilipino laban sa pakikialam, laban sa panghihimasok ng isang foreign jurisdiction, ng isang banyaga, maging bansa man yan, institusyon o korte, kagaya ng pakikialam ng International Criminal Court, kagaya ng pagtapak ng isang institusyon o yung ICC sa soberanya ng Pilipinas, sa soberanya ng Pilipino, sa katauhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malinaw po yan. Kasi pag sinabi mong sovereignty o soberanya, yung usaping sovereignty o soberanya, yung external and internal sovereignty. Yung mga ibinibintang ko, paki-mute lang ho yung inyong mikropono. Paki-check nga yung isang hindi nagmo-mute, pakitanggal para naman meron tayong ayos sa ating programa. Yung pasensya na ho kayo dahil alam naman natin na yung ating mga kinakalaban wala pong respeto sa Pilipino. Kaya dito sa ating pahina dapat may respeto tayo sa isa't isa. Tupdin natin yung simpleng patakaran na i-mute muna yung mikropono hanggat hindi pa nare-recognize. At pag na-recognize na, ay buksan po ninyo yung inyong camera at saka po ninyo i-unmute yung inyong mikropono. Para dito naman, meron po tayong ayos, meron tayong sistema, at meron tayong pagrespeto sa isa't isa. So yung usapin nga po ng soberanya, ito po yung supreme authority and independence. Meron po dapat ang isang malayang republika katulad ng Pilipinas. Subalit nakita nga natin, mainit pinag-uusapan, kahit saan po ako nagpunta, kahit saan ako nangangampanya, kagaya ngayong araw, kini-question niya na bakit inapakan yung soberanya ng ating bansa ng isang institution lamang, ng isang international institution lamang. Opo, isa siyang International Criminal Court, pero hindi siya bansa, hindi siya estado,
hindi siya republika kagaya ng Pilipinas. At ang nagiging sentimiento po ng maraming Pilipino, bakit tayo pumayag na tapakan ng isang ICC lamang ang soberanya ng Pilipinas? Hindi po kasi pwedeng maitanggi na hinayaan nating makialam ang isang banyagang jurisdiksyon. Ibinigay natin ang isa sa ating kapwa Pilipino, si Pangulong Duterte, sa isang banyagang korte, sa isang banyagang jurisdiksyon, sa isang banyagang taga-usig, sa isang banyagang maestrado. Bakit? Bukas po lahat ng antas ng ating korte sa Pilipinas. Dapat po, pag nag-uusap tayo ng soberanya or sovereignty, meron po tayong exclusive right to govern internally and externally. Not just our territory, but even over our people. And when we say govern, hindi lamang po ilimitahan o i-restrict yung kanilang karapatan, kung hindi ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino laban sa pakikialam ng banyaga. Nakita naman natin, hindi po nabigyan ng due process si Pangulong Duterte. Isa lang ang hiningi niya nung siya ay he was held against his will. Hindi nga po arestado dahil yun nga po yung kanyang kinokontes. Isa lang ang kanyang hiniling. Dalhin siya doon sa tinatawag na competent judicial authority. Hindi nga po naganap yun, hindi nangyari yun, hindi ibinigay yun. At kung ano-ano ng palusot, kung ano-ano ng paliwanag, kung ano-ano ng justification, keso mahirap dalhin o hindi pwedeng dalhin. Simple lang ho naman may choice naman ho lagi Ang Villamor Air Base ay nasa jurisdiction po ng Pasay. Kung mahirap na dalhin si Pangulong Duterte sa isang competent judicial authority, pinakasimple po, kunin nila, i-request nila yung presensya ng executive judge ng Regional Trial Court po ng Pasay. At siya ay pakiusapan at dalhin sa Villamor Air Base. Nang sa ganun, maprotektahan at maobserbahan at maibigay ang karapatan ni Pangulong Duterte na ayon na rin doon sa tinatawag na Article 59 ng Rome Statute na sinasabi, pagka meron kang aarestuhin, agad-agad, hindi bukas, hindi mamaya, hindi 6 months from today, agad-agad ay dalhin yung inaaresto o yung subject ng warrant o yung subject ng arrest sa isang competent judicial authority. Hindi po nangyari yun Ibinigay agad sa ICC. Yan po yung pakikialam sa internal process ng ating bansa. Kaya ang daming nagsasabi na natapakan yung soberanya o yung sovereignty ng Pilipinas at higit sa lahat ng Pilipino. Yung katauhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malinaw din naman po ito sa Article 2, Section 11. Article 2, Section 11, labas po ito sa Bill of Rights. Article 2, Section 11, ito po is state policy, that the state shall value the dignity of every human person. Malinaw po yan. The state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Silipin po ninyo yung Article 2, Section 11, stay among the state policies. Polisiya po ng Estado yan. Nagalangin ang dignidad ng kanyang bawat mamamayan, ng bawat Pilipino. At ginagarantiyahan, sinisiguro ang pagkilala, pagrespeto at pagbibigay sa full human rights ng bawat Pilipino. Kayo na ho ang nakasaksi, kayo nakanood. Paulit-ulit, whether live, as it happens, or nung pong replay na lamang. Nakita naman ninyo nasaan yung dignidad ng dating Pangulo? Nasaan yung dignidad ng kapwa natin Pilipino? Nasaan yung garansya at pagkilala sa kanyang full human rights? Hindi nga ibinigay yung kaisa-isang hiling na dalhin muna siya sa tinatawag na competent judicial authority. Hindi po competent authority from the executive department. Hindi po malinaw po yung wordings ng batas Competent judicial authority. Korte po iyon
kung yan man ay RTC, yan man ay MTC, yan man ay Court of Appeals, yan man ay Sandigan Bayan, yan man ay Korte Suprema, dapat dinala roon si Pangulong Duterte. At hindi tayo dapat nagpasaklaw, hindi dapat nanghimasok, hindi dapat pinahintulutan ang panghimasok ng isang institusyon lamang, yung International Criminal Court. Sapagkat tayo po ay isang demokratiko at malayang republika. Bansa po tayo eh. Dapat rinespeto yung ating soberanya. At yung soberanya nga po, dalawang bagay, internal at external. Yung external sovereignty, yun po yung ating kalayaan at yung ating independence sa pakikialam. Hindi tayo pwedeng pakialaman ng kahit na anong bansa, ng kahit na anong institusyon, ng kahit na anong banyagang korte. Pagdating sa mga batas na umiiral sa ating bansa, dahil bukas po ang ating korte, lahat ng altas, lahat ng baitang ng ating korte. Kaya naman, nakita ito ng mga ating kababayan sa labas ng bansa, yung ating mga overseas Philippine workers at yung ating Filipino migrants. Ano ang kanilang naging tugon? Ito nga ho, yung kanilang paglalabas ng kanilang saloobin na remittance boycott ng mga overseas Filipino workers, remittance boycott ng mga Filipino migrants. Kaya po naka-highlight or emphasize o with emphasis yung boycott sapagkat play of words lang naman po ito eh. Sa katotohanan, yung pera po, yung sahod, yung kinikita ng ating mga Filipino migrants, yung kayo, yung mga overseas Filipino workers, pera nyo po yan eh. Pribado po yan, pribadong empleyo kayo. Walang pwedeng sino man ang pwedeng magdikta sa inyo kung paano ninyo gastusin, kung paano ninyo gamitin, kung saan ninyo gagastusin, kung kailan kayo gagamit ng inyong pera. Wala po. Karapatan ninyong mag-remit o hindi mag-remit. In short, kaya po natin pinag-uusapan dahil napakaraming reaction na bakit daw magbo-boycott ang overseas Filipino workers. Pera po nyo yun eh. Kahit yung pinagkitaan ninyo sa loob ng hindi ko alam kung paano ang sistema ng pasahod sa ibang bansa. Pero pera po nyo yan. Kung gusto nyong ubusin yung inyong sahod, wala pong pwedeng makialam sa inyo. Karapatan po nyo yun. Kaya nga po kayo nagpakalayo-layo dito sa Pilipinas. Iniwan ang inyong pamilya, nagsasakripisyo sa isang bansang hindi naman ninyo lupang sinilangan para lang kumita ng marangal, para lang meron kayong pera na maipadala at pantustos sa pangangailangan ng inyong pamilya. Ngayon, kung ang desisyon ninyo ay hindi magpadala o hindi mag-remit ng 1 araw, 2 araw, 5 araw, 1 linggo, karapatan po nyo yun. Hindi kayo pwedeng obligahin nino man. Kahit ng gobyerno ng Pilipinas, pera nyo po yun eh. Kung gusto nyong ubusin, halimbawa yung ating mga kababayan sa Japan, kung gusto nyong ubusin yung inyong sahod, yung inyong kinita sa hanap buhay, sa trabaho dyan sa Japan, karapatan po nyo yun. Wala pong pwedeng makialam sa inyo kahit pamilya ninyo sapagkat kayo yung breadwinner eh. Yun po yung ating punto rito na hindi pwedeng saklawin, nino man, not even the government. Yung ating mga overseas Filipino workers at yung ating mga Filipino migrants kung paano ninyo gamitin ang inyong pribadong pananalapi, ang inyong pribadong pera, yung inyong pinaghirapan sa inyong pribadong empleyo. Kaya Yang 511, pwede nyo na hong buksan yung inyong camera at mikropono. Yang 511 or Yang 511. Ayan. Yes, ma'am. Pakibukas, ma'am, yung camera mo. Hi, Yang. Oh, hindi kita nakikita. Ayun. Ayan. Hello. Nasaan ka? Nasaan ka? UAE. Kamusta? Attorney Yuri. Yes po. Naniniwala po kami na maibabalik natin sa former president. Isa po akong nani dito sa UAE, isa po ako sa umiyak, isa po ako na nalulungkot sa nangyari sa ating mahal na Tatay Digong kasi po siya ang nagbalik ng kumpiyansa sa aming mga OFW. Ngayon po nakikiisa po kami
kami nandito sa UAE, zero remittance from March 28 until April 4. Paninindigan po namin yan. Naniniwala po kami na kayang-kaya niyo pong ibalik si former President sa ating bansa. Naniniwala po kami sa inyong kakayahan, sa inyong paninindigan na ipagtanggol ng ating former President. Talaga pong nakakalungkot ang nangyari sa kanya at naniniwala po kami, kaming mga OFW, ay nakikiisa sa inyo at sa sambayan ng Pilipinas. Hindi po kami madadala sa sugod, hindi po kami mga trolls, hindi po kami mga bayaran. Usang paninindigan at pagsuporta po namin sa inyo at sa kay VP Sara at sa lahat ng mga Duterte na kanilang pilit na nilulugmok sa walang katuturang mga paniniwala at gawain ng mga Pilipino, ng mga Duterte family. Kaya po, sana po tuunan po nila ng pansin yung pagmahal ng galunggong ngayon na nababalita ngayon na nasa 380 kada kilo. Yun po dapat ang pagtuunan nila ng pansin. Hindi po yung puro na lang kasiraan sa mga Duterte. Yun lang po at straight vote po kami sa PDP, lahat ng mga kamag-anak namin sa Pilipinas, lahat po nasabi na po namin, na-inform na po namin at maraming salamat po talaga attorney sa inyong mga knowledge na ibinibigay sa amin. Salamat sa inyong mga suporta sa mga OFW at wag po nila kaming takutin na hindi kami magre-remit ng 1 week. Wag po nila kaming takutin. Imbis na bigyan po nila kami, pakinggan po nila kami, wag po nila kaming takutin. Yun lang po. Thank you. Salamat. Thank you. Young 511 from UAE. Maraming salamat. Kay Vampire, nasa trabaho ngayon, ating overseas Filipino worker, si Vampire. Go ahead, Vampire. Nasa trabaho pala si Vampire. 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 Vampire, nasa trabaho daw si Vampire eh. Sige, pagbigyan daan natin si Vampire mamaya pag biglang pwede na siya. Say Kapulubi. 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 Good morning. Good morning sa inyo, attorney. It's my pleasure to join your live. Hi, kamusta? Nasaan ka? Tayo po ay nasa Riyadh. Riyadh. Welcome. At salamat sa iyong pagsali sa ating talakayan ngayong hapon. Ano ang iyong mensahe para kay Tatay Digong at sa sambayan ng Pilipino? Sa akin, as advocate, isa po akong tumutulong ng OFW dito sa PIDAP para sa mga assistant ng OFW natin. Ang masasabi ko lang ginawa nila kay Tatay Digong sa hindi po makatarungan yun. Dahil kami, nagtitimpi lang kami dito sa Riyadh. Pero sabi namin, kakasa kami pagdating sa PDP naman. Maraming salamat. Ang supporter natin dito sa Riyadh, makakaasa sa amin. Lalo ngayong this Friday. Maraming salamat, Kapulubi. Iparating mo ang aking pakikisa hindi lamang sa iyo, kundi sa lahat ng Pilipino dyan. At alam kong mabigat lahat ng nararamdaman natin. Pero sinusunod lang natin yung mensahe ni Pangulong Duterte o ni Tatay Digong at ni Vice President Inday Sara Duterte na huwag tayong mahinaan ng loob. Talagang malaking sakripisyong ginagawa ni Pangulong Duterte. Sama-sama tayo, magkaisa tayo. Patuloy niyo po sana siyang isama sa inyong panalangin ang kanyang kalusugan, kaligtasan at agarang pagpapauwi dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Kapulubi, at tulungan po ninyo ang buong Duterte, yung 10 kandidatong inendorso ni Pangulong Duterte. Salamat, Kapulubi. Thank you. Sasabihin ko lang, sa lahat ng nanonood dito, kung Marcos Duterte ka, kita-kita na lang tayo sa impyerno. Maraming salamat, Kapulubi. Si Sena Baby or Sina Baby? Sena po. Sena Baby. Magandang hapon sa iyo. Cebu. Sunday dito. From Cebu City to Wargao, South Cebu. During third administration, sa akong biktima ng adik. So, pasalamat lang kay tatay, naiyak din ka ngayon sa nangyayari.
And ngayon na naman, babalik na naman kasi may addict na naman, nabibiktima yung isa namin. So, sana nga, may balik na yung mga nagawa ni tatay lahat. Sana may uwi lang sa Pilipinas kasi hindi kami makakatulog dito. Sana lahat ng mga Pilipino o lahat ng tao suportahan yung Cold Street talaga, yung PDP laban. Hanggang ngayon nasa korte pa rin yung Kapalit. yung kaso ng isang minor de edad na kapamilya ko versus isang addict. Dahil wala talaga kami. Kalmado lang talaga sila at nagtatawanan lang kami. Kahit dito nakikita namin eye to eye yung mga droga, alam namin, bumabalik ulit. So isa lang ang panawagan namin, ibalik lang muna si Tatay D at iakyan natin yung Duterte this election. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Sena. At mag-iingat ka, nararamdaman ko yung iyong lungkot at the same time yung disappointment at iyong galit. Mag-iingat ka, pakaingatan mo ang iyong pamilya at sana ay tugunan ng gobyerno yung mga hinaing at valid observation kagaya nung binanggit mo dahil yung sa'yo base sa iyong personal experience. Hindi lamang si Sena, kundi pati raw yung kanyang kamag-anak ay nabiktima lately ng mga addict, ng mga nalululong sa droga. Yan po yung usapin. Kanya naman, ramdam talaga ng sambayan ng Pilipino yung pagkakaiba Tapos ito nga, yung ginawa po kay Pangulong Duterte, nakitang-kita naman po ng sambayan ng Pilipino at nangunguna nga dito sa mga ginagawang pagkilos sa iba't ibang bahagi ng mundo ay ang ating mga tinatawag at kinikilalang bagong bayani, yung mga Filipino migrants at overseas Filipino workers na nung last year po, taong 2024, ang contribution po nila, ang contribution po ninyo, yung ating mga bagong bayani, yung ating mga Filipino migrants at overseas Filipino workers ay 38.5 billion US dollars. Yan po ang inyong contribution sa ating ekonomiya. Yan po yung amount of money na inyong pong pinadala sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Kanya naman kayo tinatawag na bagong bayani. At ang bagong bayani, kahit kayo po ay malayo sa Pilipinas, hindi po nangangahulugan na nabawasan po yung inyong karapatan bilang Pilipino. Karapatan po ninyo na malayang makapagpahayag, magsalita at magbalita. Kanya hindi po pwedeng pakialaman yung ginawa ninyong paninindigan na hindi muna magpadala ng ayuda. Kayo yung totoong nagbibigay ng ayuda sa inyong pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga tinutulungan dito sa Pilipinas. At yung tunay na ayuda na yan ay galing sa inyong sariling dugot pawis. Pribadong pera po yan, kaya hindi kayo pwedeng pakialaman, hindi kayo pwedeng pangunahan at hindi kayo pwedeng diktahan ng kahit na sino sa gobyerno kung kailan kayo dapat magpadala, kung kailan kayo dapat hindi magpadala o kung kailangan dapat hindi ninyo ituloy yung inyong uri ng pagsasalita, pagpapadama ng inyong hindi pagsang-ayon sa ginawang pag-aresto at paghahandog kay Tatay Digong diyan sa banyagang korte, sa banyagang mahistrado, sa banyagang taga-usig. Karapatan po niyo yan, private money po yan Kahit saan mo tingnan, private money po yan. At yung sinasabing zero remittance or boycott sa remittance ng OFW, play of words lang ho yun hindi naman ho kayo araw-araw nagpapadala. Kung gusto niyo yung ipunin yung pera ninyo at isang beses, isang buwan lang magpadala, ganun din po ang suma nun, ganun din po ang epekto nun. Eto lang, masyadong nagre-react lang kung sino-sino sa gobyerno na pinapaalalahanan na kung sino man daw ang nagpapayo sa inyo, hindi po kinakailangang payuhan ng mga overseas Filipino workers. May sarili pong pag-iisip ang mga yan. May sarili pong talino yung mga yan. Hindi po kayang diktahan ng kahit na sino ang ating mga kababayan sa nagtatrabaho sa labas ng Pilipinas. Nagdesisyon nga po sila Tumindig nga po sila sa sarili nilang mga paa. Kahit mahirap, iniwanan ang pamilya. Nagpakalayo-layo.
para lang po magkaroon ng trabaho. Marangal na trabaho, marangal na pagkakakitaan, nang sa ganun, yung may papakain po nila, yung pagkain ilalapag nila sa hapagkainan ng kani-kanilang mga pamilya ay hindi nanggaling sa pagnanakaw, hindi nanggaling sa pondo ng gobyerno. Yan ang malaking katotohanan dyan. Kaya wag natin silang diktahan kung ano ang dapat nilang gawin sa kanilang pinaghirapan. Kung gusto nilang magpadala o magkaroon ng remittance para sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, o kung sino man pong tinutulungan dito sa Pilipinas, kanila pong desisyon yun. Kanila po iyon, wag nating pakialaman. Wag natin silang pangunahan, wag natin silang husgahan, at wag naman natin silang masyadong minosin. May sariling pag-iisip po yung ating mga overseas Filipino workers. Patunay po niyan, 38.5 billion US dollars ang halaga ng kanilang remittance o kontribusyon sa ating ekonomiya, sa ating nation building last year. Napakalaking pera po yun. Ngayon, kung kayo ay hindi sang-ayon sa nagaganap sa ating bansa at bilang paglalahad ng inyong damdamin, ayaw nyo munang magpadala o magkaroon ng remittance, karapatan po nyo yun. Karapatan po nyo yun. At yan ay dapat kilalanin, respetuhin ng bawat Pilipino. Yan ay dapat kilalanin, respetuhin at isabuhay ng bawat empleyado ng gobyerno. Kasi yung pera ninyo ay pribado. Hindi po galing sa buwis ng mamamayang Pilipino. Yan, pinaghihirapan niyo po yan. Kada patak, kada butil ng inyong pawis. Sinasabi nga natin kanina, dugot pawis po ang puhunan ninyo eh. Iniwanan nga po ninyo inyong mga mahal sa buhay. Marami sa inyo. May mga napakabatang mga anak, pero kinakailangan nyo kumita ng marangal at magkaroon ng trabaho. At ngayon kumikita po kayo, I'm just encouraging you na itong uri ng inyong pagpapahayag, ang sinasabi ko lang uri ito, walang pwedeng makialam sa pera ninyo eh. Tiningnan ko po mabuti ito eh, pera nyo po yan. Pinaghirapan nyo po yan, saan man po kayong panig ng mundo. Wala po kayong hiningi sa gobyerno, yan po'y pinaghirapan ninyo. At kung ayaw nyo muna magpadala ng 1 araw, 2 araw, 3 araw, wala po akong nakikitang pagkakamali roon. Sapagkat karapatan nyo po yun. Pera nyo po iyan. Kung paano nyo gastusin ang pera ninyo, wala pong pwedeng makialam. Dahil wala naman po kayong katulong dyan eh. Pagdating sa kung paano kayo kumita sa inyong araw-araw na sakripisyo at pagtatrabaho. Yung ating mga nagtatrabaho, nag-aaruga sa anak ng kanilang mga employer, na mahirap po iyon. Sapagkat karamihan po sa inyo may mga anak dito sa Pilipinas. Hindi nga ho ninyo maasikaso yung sarili ninyong anak eh. And yet, pagpunta nyo sa ibang bansa, you take care of the children or children's of yung mga anak ng inyong mga employer. Mahirap po yun. Kaya ngayon naman, na kayo kumikita na ng marangal, hindi po ito pera ng gobyerno, ito po pera ng pribado, pera nyo po ito, you're free to do whatever you want with your own money. Pera niyo po yan, pinaghirapan niyo po yan, karapatan po ninyo. Kung paano ninyo gastusin, karapatan po ninyo. Kung kailan kayo magpapadala o hindi magpapadala sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. At ganun din nga, napag-usapan din natin kanina, yung tungkol nga po sa soberanya, mainit din po kasi pinag-uusapan hanggang sa ngayon dito sa Pilipinas yung soberanya. Kitang-kita naman ho kung paano unconstitutionally and he was deprived of his rights, pati yung due process, kung paano inihandog si Pangulong Duterte sa isang banyagang korte. Agad-agad, inilipad, inilabas, against his will, labag sa kanyang kalooban, at wala po niyang consent, siya'y inilabas ng Pilipinas, hindi binigyan ng due process, at ibinigay sa isang banyagang korte, sa harap ng mga banyagang hukom at sa harap ng isang banyagang taga-usig. Nasaan ang ating soberanya? Hinayaan ba nating makailan? Hindi nga po bansa hindi nga po republika, kagaya ng Republika ng Pilipinas Isang institusyon lang, isang international criminal court kung tawagin.
tinapakan ang ating soberanya. Pag sinabi pong soberanya, yung ating internal and external sovereignty. Yung external sovereignty, ito po yung ating kalayaan yung ating karapatan at kalayaan na hindi tayo magpapasailalim sa isang foreign authority, sa isang banyaga. Bakit natin hinayaan ang ICC? Bukas po lahat ng korte natin. Paulit-ulit kong pinapaalala sa inyo. Kasi laging lumalabas yung usapin ng soberanya, yung sovereignty. Hindi po tayo dapat pakialaman. Hindi dapat tayo saklawin ng isang international body. Kahit na tawagin yung International Criminal Court. Bakit? Bukas ang local courts Hindi pwedeng pumasok ang banyaga. Andyan ang ating local courts bukas, Monday to Friday. And if need be, magbubukas din yan Sabado-Linggo. Bukas po ang ating mga National Prosecution Service, yung tanggapan po ng mga piskal, ng ating mga prosecutor. Bukas, araw-araw, Monday to Friday. And if need be, Saturday and Sunday. Bakit pinapasok yung isang banyagang korte ng tinatawag ay International Criminal Court? Diyan po naglumalabas yung usapin na natapakan o tinapakan o inurakan ang soberanya nating mga Pilipino. Ano po ba ang benefits ng bansa sa remittance? Paano nakakatulong sa atin ito? Unang-una, yung pinapadala po ninyong remittance ay nagagamit po yan ng inyong mga mahal sa buhay sa kanilang pang-araw-araw na gastos. At every time na ginagamit po ng inyong mga mahal sa buhay ng inyong pamilya, yung inyong mga ipinapadalang pera o yung remittance, pag may binibili po sila, pag may binabayaran po sila, automatic po yun, may buwis yun. Halimbawa, sila po ay bumili ng nagpakarga ng gasolina o ng krudo, meron pong buwis na karampatang buwis yun. Automatic po yun, bubuwisan, papasok ang buwis sa gobyerno. Yan yung value ng inyong remittance. Pag nagpunta naman sa grocery, ganun din. Pag nagbayad ng mga bills, yung electric bills, yung mga basic utilities po natin, kuryente, tubig, internet, lahat po yan. Pag kayo'y namalengke, meron din pong buwis na nakasunod lagi yan. So kada gastos po ng Pilipino, kada gastos po ng pamilya, ng mga Filipino migrants at ng mga overseas Filipino workers, base doon sa pinapadala ninyo o yung remittance ninyo, meron pong buwis na napupunta agad sa gobyerno. Yun po yung halaga ng halaga ng inyong mga remittance. But kagaya nga po ng sinabi ko, decision po niyo yun kung saan ninyo gagamitin ang inyong pera, kung paano niyo gagastusin, kung kailan kayo magpapadala. Kung ayaw ninyo magpadala sa inyong pamilya, karapatan din po niyo. You have your own reasons at wala po pwedeng magdikta sa inyo.